목사님들, 전도사님들, 안녕하세요. 평안하셨습니까? Magandang gabi po sa lahat po ng mga Philippine Life for Mission Ministers. 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 감사합니다. Masayang masaya po ako dahil nakita ko po kayong lahat. 필리핀 전도인들, 특히 필리핀 전도인이 73명 맞죠? 예. 그다음에 한국 선교사님이 21명, 합해서 94분의 선교사님들 정말 수고하십니다. So alam ko po yung mga Filipino ministers 73, Korean missionary 21, bali 94 na ministers po ay nagpapagod sa inyong ministry. 94명 중에 91분을 제외한 93분이 다 참석했다는 말씀을 들었습니다. So narinig ko po na 93 na ministers liban sa isang ministers na may sitwasyon ay nakadalo sa retreat na ito. 이번 전도인 수련회를 통해서 더 주님께서 우리에게 지혜와 능력을 더해 주시고 또 함께 오랜만에 또 이렇게 함께 모였는데 아름다운 교제를 통해서 서로의 발을 씻기는 귀한 교제가 되기를 바랍니다. Yung sana po magkaroon po tayo ng karunungan at kalakasan sa pamamagitan ng itong ministers retreat at sa pamamagitan din po ng mga fellowship, nawa makapaghugas po tayo ng paan ng bawat isa. 함께 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리를 사랑하셔서 죄악 가운데서 구원해 주신 하나님 감사합니다. Salamat po Amang Diyos na naligtas po sa amin mula sa lahat ng kasalanan. 또 우리를 충성스러이 여겨 하나님과 함께 동역하는 전도인으로 우리를 불러주시고 지금까지 지혜와 능력을 덧입히셔서 이 길을 잘 갈 수 있도록 하나님 함께 하시고 도와주시니 감사합니다. Salamat din po sa inyong pagtawag po sa amin bilang ministers at patuloy na tulong at gabay upang magampanan po namin ang katungkulan po ito ng Ebanghelyo. 사역하고 있는 교회마다 정말 하나님의 그 지경이 날로 넓혀지게 하시고 많은 영혼들이 구원받아 아버지께 기쁨과 영광이 되게 해 주옵소서. Sa bawat iglesia na pinaglilingkuran po nila, so nawa lumawang yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang ministry. 우리는 참으로 약하고 부족합니다. Mahina pa po kami at marami pong kulang. 부유하시고 강하신 우리 하나님께서 우리의 부족한 부분을 채워주시고 항상 함께 하셔서 주님이 공급해 주시는 그 힘으로 날마다 승리하며 하나님의 거룩하신 뜻을 행하게 해 주옵소서. Punuin po ninyo kami ng inyong kayamanan at kalakasan upang makapagtagumpay po kami sa aming ministry sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos. 이 시간도 우리에게 필요하고 합당한 은혜의 말씀으로 채워 주옵소서. Pakalooban niyo po kami ng salita mo ng biyaya at kalakasan. 우리를 구원하시고 사랑하시는 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na nagligtas sa amin. 아멘. Amen. 시작하는 말씀으로 고린도전서 11장을 보시겠습니다. So unang Korinto chapter 11 verse 1. 고린도전서 11장 Unang Korinto chapter 11 verse 1. 1절 말씀입니다. Magbula yung verse 1 po ay ito yung unang verse po natin ngayon. 고린도전서 11장 1절 다 함께 읽겠습니다. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 내가 maging tulad kayo sa 본받는 akin, 자된 gaya 것 ko 같이 kay Kristo. 너희는 나를 본받는 자 되라. 예. 우리는 이 땅에 살아있는 동안 그리스도를
알게 하는 편지인 동시에 우리는 그리스도를 알게 하는 냄새입니다. So kami po ay isang sulat na ni Kristo at mabangong samyo ni Kristo habang buhay pa kami sa mundong ito. 에, 성경을 통해서 그리스도를 알고 믿음으로 구원을 받고 또 구원받은 그리스도인이 말씀을 통해서 점점 장성한 사람으로 성장해 갑니다. So, nung nakilala po natin ng Panginoon, ligtas na po tayo, lumalago po tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 자, 그런데 말씀만으로가 아니고 구원받은 그리스도인, 앞서가는 구원받은 그리스도인의 삶을 통해서 또 그리스도를 배우게 됩니다. Pero hindi lamang po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pati sa pamamagitan ng buhay ng mga unang ligtas na Kristiyano, lumalago rin po tayo. 특히 전도인들은 누구보다도 형제 자매님들 누구보다도 정말 예수 그리스도를 알게 하는 냄새, 향기이고 또 그리스도를 나타내는 편지입니다. Yung buhay po ng isang ministers po ay nagiging mabangong samyo at sulat ni Kristo sa mga kapatiran. 자, 구원받은 그리스도인이 이 땅에서 남은 생애 동안 해야 될 가장 중요한 일이 있습니다. So pinakamahalagang mission po ng isang ligtas na Kristiyano sa natitirang panahon, 자, 그것이 바로 예수님께서 죽으시고 부활하시고 승천하시기 전에, 승천하기 직전에 제자들한테 간곡히 부탁하고 명령했던 말씀입니다. so ito po yung pakiusap at utos ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya bago po siya itinaas sa langit. 마태복음 28장 19절 20절입니다. So Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyo ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. 자, 이 말씀에는 딱 두 가지가 있습니다. Meron pong dalawang mahalagang lesson po dito. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라라는 것은 전도에서 구원받은 사람에게 침례를 주는 겁니다. So, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, iligtas mo sila. 자, 전도에서 구원받게 하는 일, 영혼을 살리는 일을 예수님이 간곡히 부탁을 했습니다. So yung pagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa sa ating evangelism, yun po yung pinakaunang kinakausap ng Diyos sa 자, 그 atin. 다음에 두 번째는 20절에 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라라고 말씀하셨어요. Pangalawa po, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. 구원받은 그리스도인이 점점 믿음이 성장하고 또 그분을 통해서 열매 맺어 아버지께 영광 드리게 하기 위해서 우리는 가르쳐야 됩니다. So para lumago po sila sa kanilang pamumuhay, pananampalataya at magbunga sila ng marami, dapat turuan po sila natin mabuti. 자, 복음을 전하고 가르치는 것은 입으로만 되는 게 아니죠. Yung pag-evangelize, yung pagtuturo sa kanila, hindi lamang po sa ating bibig. 자, 먼저 구원받은 그리스도인의 삶을 통해서 아직 구원받지 못한 이방인들에게 예수를 증거하고 또 구원받은 그리스도인에게 이렇게 살아야 된다라고 내 삶을 통해서 가르쳐야 된다는 겁니다. So yung ituro po natin sa mga turuan po natin yung mga unbelievers, turuan po natin yung mga kapatiran, kung ano ang tamang buhay sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang ligtas na Kristiyano. 고린도전서 11장 1절 오늘 처음 읽은 그 본문 말씀에 내가 그리스도를 본받는 것 같이 너희도 나를 본받는 자 되라고 하셨어요. Sabi po doon sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. 물론 이 말씀을 하는 것은 사도 바울이 너희들은 나같이 되라라는 말이 아니고 예수님과 같이 되라 그 말이에요. So ibig niyang sabihin,
ay maging tulad kayo kay Kristo, hindi sa akin. 나는 이 말씀대로 예수 그리스도를 닮은 것 같이 너희도 본받는 것 같이 너희는 보이지 않는 예수 그리스도를 나를 통해서 본받으라 그 말이에요. So tumutulad ako kay Kristo, kaya tularan mo rin ako sa pamamagitan ng buhay ko para maging tulad kayo kay Kristo. 자, 이 말씀은 바로 사도 바울이 이렇게 말씀하신 것은 우리에게도 동일하게 부탁을 하신 거예요. So pareho po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa atin sa oras na ito. 우리는 소리쳐서 말하지는 못하더라도 여러분 형제 자매님들 세상 사람들 나는 바로 예수 그리스도의 향기고 나는 예수 그리스도의 편지입니다. 나를 보고 예수를 배우세요. 이렇게 말할 수 있어야 됩니다. Yung ating pangangaral po, hindi po sa pamamagitan ng malakas na boses, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay po natin na nagiging isang mabagong samyo ni Kristo at sulat ni Kristo. 자, 사도 바울은 나를 본받는 자 되라라고 말씀하신 것은 이 고린도전서 11장 1절에만 있는 말씀이 아니에요. 여러 번 말씀하셨습니다. Hindi lamang po dito sa unang Korinto chapter 11 verse 1, so tulad kayo sa akin, maraming beses po sinabi po ni Apostol Pablo. 결국은 사도 바울이 이렇게 말씀하신 것은 나를 통해서 예수 그리스도를 본받으라라는 뜻이에요. So ibig niyang sabihin, sa pamamagitan ko, tularan mo si Yesu Kristo. 그러면 여기 계신 우리 전도인도 마찬가지입니다. Ganun din po sa atin, sinasabi 여러분 niya. 나를 통해서 예수님을 본받으세요. So tularan mo sa akin, tularan mo si Kristo sa pamamagitan ko. 나는 그리스도를 본받는 삶을 살고 있습니다. So tumutulad ako si Kristo. 그렇게 자신 있게 말씀은 하지 못하더라도 우리의 마음으로 외쳐야 됩니다. Kahit sa ating puso, dapat ganun po yung ating sigaw sa ating pamumuhay. 자, 그 외에 그 사도 바울이 자기를 본받으라라고 말씀하신 다른 부분도 한번 보겠습니다. Tingnan po natin mga ibang mga talata. 자, 빌립보서 3장 17절 말씀입니다. Philippians chapter 3 verse 17. 자, 빌립보서 3장 17절입니다. Philippians chapter 3 verse 17. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Mga kapatid, kayo ay makaisang tumula sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakan na ngayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. 예, 여기도 사도 바울은 나를 본받으라라고 말씀하시고 그리고 사도 바울과 그의 동역자들이 정말 그때 당시에 빌립보 성도들에게 형제 자매들에게 본이 되는 삶을 했습니다. Sabi po niya, so tumulat kayo sa akin, ipinapakita po niya sa mga kapatiran sa Pilipo yung magandang halimbawa sa isang pamumuhayang Kristiyano. 자, 그리고 고린도전서 4장 16절입니다. Unang Korinto chapter 4 verse 16. 고린도전서 4장 16절입니다. Unang Korinto chapter 4 verse 16. 고린도전서 4장 16절입니다. Unang Korinto chapter 4 verse 16. 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자 되라. Kaya't hinihimok ko kayo na tumulat sa akin. 자, 고린도 성도들에게 사도 바울은 계속해서 나를 본받는 자 되라라고 이렇게 반복적으로 말씀을 하고 So 있습니다. patuloy po sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Korinto, tumulat kayo sa akin. 자, 우리도 그리스도를 본받아서 다른 영혼들에게 전도하고 다른 지체들을 양육하고 세울 때 삶의 본으로서 나를 본받으라라고 속으로 외쳐야 됩니다. Dapat ganun din po natin sasabihin sa mga kapatiran, tumulat kayo sa akin sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sa ating pag-evangelize, sa ating pagtuturo sa mga kapatiran. 자, 내가 먼저 그리스도를 본받는 자가 돼야만이 나를 통해서 다른 형제 자매님들 또 아직 구원받지 않는 사람들이 예수 그리스도를 본받을 수가 있습니다. So dapat ako muna tumulat kay Kristo upang yung ibang mga tao na hindi pa kilala kay Jesus ay magiging katulad po ni Kristo. 자, 나를 본받는 자 되라라고 말할 수 있으려면은 전제 조건이 있습니다. 반드시 새로운 피조물이 돼야 됩니다. So para masabi po natin na tumulat kayo sa akin, so
meron po mga ilang bagay na dapat mangyayari. Una sa lahat, dapat maging bagong nilalang ni Kristo. 이것은 바로 내 속에 그리스도의 마음을 가져야 된다는 거예요. So, ibig sabihin, yung puso po ni Kristo ay dapat dumating sa atin. 그래서 고린도후서 5장 17절에 그리스도의 마음을 가진 사람은 전혀 새로운 피조물이죠. 누구든지 그리스도 안에 있는 자는 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 고린도후서 5장 17절요. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17, sabi po doon, yung mga lumang bagay ay nakalipas na, tingnan po ninyo, lahat po ay naging bago. 자, 내 죽은 영이 회개하고 복음을 듣고 믿었을 때에 내 죽은 영이 살아났습니다. So, nung namatay pa po yung ating espiritu, nakinig po tayo ng ebanghelyo, doon po nabuhay na po yung ating espiritu. 자, 내 속에는 생명의 성령의 법이 오셨습니다. Kaya dumating na po sa atin yung utos ng buhay ng espiritu. 자, 그게 바로 신의 성품이죠. So, yun po yung katangian po ng Diyos. 자, 그래서 베드로후서 1장 4절에 베드로후서 1장 4절에요. Pangalawang Pedro chapter 1 verse 4. 베드로후서 1장 4절에 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 우리로 정욕을 피하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 그랬습니다. So 신의 pangalawang Pedro 성품입니다. chapter 1 verse 4, gayon niya ipinakaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabuluhang nasa salibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. 자, 신의 성품에 참여했고 그 다음에 새로운 피조물이 되었기 때문에 우리는 예수님과 동일한 그 마음을 가지고 있습니다. Kaya, nung dumating po sa atin yung likas ng Diyos, ay naging bagong nilalang Diyos, ay yung puso ni Kristo ay nasa atin na. 자, 내 마음이 변하고 내 생각이 변해야만이 내 행동이 변할 수가 있어요. So para magbago yung ating kilos, dapat yung ating puso at isip muna magbago. 자, 우리의 마음은 구원받기 이전의 그 마음이 아닙니다. Kaya yung puso po natin ay hindi katulad ng dating puso 자, bago 우리는 naligtas. 그리스도의 마음을 가지고 있습니다. Meron na po tayong puso ni Kristo. 고린도전서 2장 16절에 Unang Korinto chapter 2 verse 고린도전서 2장 16절입니다. Unang Korinto chapter 2 verse 16. 자, 고린도전서 2장 16절 Unang Korinto chapter 2 verse 16. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ito. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya. Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. 자, 우리가 그리스도의 마음을 가졌다고 말씀하십니다. Sabi dito, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. 자, 그러면은 그리스도를 본받는다는 게 뭘까요? So ano pong ibig sabihin na yung pakatulad kay Kristo? 자, 그리스도를 본받는 것은 카톨릭에서 말한 고난 주간에 나무 십자가를 지고 고행의 흉내를 내는 게 아닙니다. Yung mga pagtulad kay Kristo ay hindi po kagaya ng mga ginagawa nila sa Holy Week, ay hinahampas po nila yung kanilang sarili during sa Holy Week. 예수님이 40일간 금식했다고 하니까 40일간 금식하는 것이 예수님을 본받는 게 아닙니다. Yung nagfa-fasting po sila sa loob ng 40 araw, kagaya po ni Jesus Kristo, hindi po ganan yung mga pagtulad kay Kristo. 예수님이 제자들의 발을 씻어줬다고 해서 금 대야에다가 다른 사람의 발을 담그고 발을 씻어주는 로마 교황과 같은 그런 행위가 그리스도를 본받는 게 아닙니다. Yung naghuhugas po sila ng paa ng mga ibang tao, katulad po ng ginawa ni Jesus Kristo, hindi po ganyan po yung mga pagtulad kay Kristo. 그것은 하나의 겉모습만 흉내내는 것입니다. Ginagaya po nila yung panglabas na anyo lamang. 그럼 그리스도를 본받는다는 것은 그리스도의 마음을 가지고 우리 속에서 그리스도의 영이 나의 주인이 되셔서 우리의 삶을 주님이 사셔야 됩니다. So para tumulat po tayo kay Kristo, dapat yung puso ni Kristo muna dumating sa atin, tapos siya po yung maghahari sa ating buhay. 구원받은 그리스도인은 예수님을 구세주로 믿을 뿐만 아니고 예수님을 내 인생의 주인으로 믿고 있습니다.
Sa mga taong ligtas, si Hesus Kristo, hindi lamang po yung tagapagligtas, pati po yung Panginoon po natin siya sa buhay. 나의 주인은 내가 아니고 주님이십니다. Yung mayari sa buhay, hindi na ako, kundi si Hesus Kristo. 나를 통해서 주님이 나의 주인이 되도록 우리는 매 순간순간 인정해야 됩니다. Panginoon po ay dapat maghahari, may-ari po ng buhay natin, siya po yung maghahari sa ating buhay. 자, 우리는 예수 그리스도의 마음을 가진 사람들입니다. Meron na po tayong puso ni Kristo, 그 Jesus. 예수 그리스도의 마음은 어떤 마음일까요? So anong uri ng puso ni Hesus Kristo? 마태복음 11장 28절 29절에 보면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하다라고 말씀하셨습니다. Matthew chapter 11 verse 28, 29, sabi po doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay, lupang nabibigatan. Kayo ay bibigyan ko ng kapahingaan, pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso. 자, 예수님의 마음은 온유와 겸손이었습니다. Yung puso ni Kristo ay maamo at mapakumbabang puso. 자, 이 예수 그리스도의 온유와 겸손한 마음을 만약에 갖지 않으면 가지고 있지 않다면은 그리스도인으로서 본을 보여 형제 자매님들을 섬길 수가 없습니다. Kung wala po tayong kaamuan at kapakumbabaan po ni Hesus Kristo, hindi po tayo makapaglingkod sa mga kapatiran. 자, 빌립보서 2장 5절에서 8절까지 말씀 보면 Philippians chapter 2 verse 5 to 6, 너희 안에 이 마음을 품으라고 했습니다. magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. 자, 그 마음이 무슨 마음이죠? Anong klaseng pag-iisip? 예수 그리스도의 마음이에요. Pag-iisip na kay Hesus Kristo. 자, 곧 그리스도 예수의 마음이라고 말씀합니다. Pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. 자, 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취하지 아니하셨어요. So, bagaman nasa anyo ng Diyos, pero hindi po niya itinuring na siya po yung kapantay ng Diyos. 종의 형체로 사람의 모양으로 이 땅에 오셨습니다. Nagbihis po siya ng anyo ng alipin, naging tao siya. 종은 주인에게 절대 복종해야 됩니다. Isang alipin po ay lagi sumusunod sa kanyang may-ari. 성부 하나님의 뜻을 복종했습니다. Kaya si Jesus po ay sumunod sa kalooban ng Amang Diyos. 아버지 하나님은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 온 인류의 죄를 담당하시고 죽기를 원하셨습니다. Yung kalooban ng Amang Diyos ay pumunta si Jesus sa mundong ito at mamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. 십자가에 죽는 일은 쉬운 일이 아닙니다. Yung pagpatay sa krus ay hindi po madaling gawin. 자, 그래서 예수님은 십자가의 고난을 앞두고 겟세마네 동산에서 무릎을 꿇고 기도하셨습니다. Kaya bago po siya ipinako sa krus, lumuhod po siya doon sa Getsemane at nanalangin po ganito. 예수님의 얼굴에서 땀방울이 떨어졌습니다. Yung pawis po ni Hesus Kristo ay naging katulad ng patak ng dugo. 그 땀방울은 마치 모세혈관이 터져서 피가 섞여서 나오는 땀방울이었어요. Doon po sa pawis po ni Jesus may halong dugo galing sa katawan. 자, 그렇게 간절히 기도하면서 외치신 그 말씀이 아버지 할 수 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서. So yung taimtim na panalangin po ni Jesus doon, Amang Diyos, kung maari, lampasan ko itong kopa ng kamatayan. 그런데 예수님은 그 기도를 다시 정정했습니다. Pero binago po ni Jesus yung kanyang panalangin ganito. 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 없어서. Hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. 그 아버지 하나님의 뜻은 뭐였습니까? Ano po yung kalooban ng Amang Diyos? 십자가에서 피 흘려 죽는 거였어요. Yung kamatayan po niya sa krus at pagtanang ng dugo. 그래서 히브리서 10장 7절에 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. Kaya Hebreo chapter 10 verse 7, dumating ako upang tuparin yung kalooban ng Diyos. 하나님의 뜻이고 하나님의 계획이라면은 나는 죽는 것도 두려워하지 않고 그 일을 행하겠습니다. Kaya sabi po ni Jesus, kung ito ay kalooban ng Diyos at plano ng Diyos, handa akong mamatay. 예수 그리스도는 아버지 하나님의 뜻에 절대 복종했죠. 죽기까지 복종하셨습니다. Kaya si Jesus Kristo ay lubos na sumunod sa kalooban ng Diyos.
그 마음이 바로 종의 마음이고 겸손한 마음이에요. So yun po yung puso ng isang alipin, yun po yung puso ng kapakumbabaan. 자, 그리고 요한복음 13장에 예수님은 제자들의 발을 씻어줬습니다. So Juan chapter 13, si Jesus ay nagugas ng mga paa ng mga alagad. 자, 그리고 하시는 말씀이 내가 선생인데도 너희의 발을 씻기는 것은 너희에게 본을 보여 너희도 서로의 발을 씻게 하기 위함이라고 말씀하셨습니다. Sabi po ni Jesus, kahit ako ay guro ay naghugas sa kanang mga paa ninyo, dapat ganun din po kayo ginawa, ganun din po ang gawin po ninyo sa mga kapatiran. 예수님이 겸손하지 아니하면은 제자들의 발을 씻을 수가 없어요. So bakit naghugas po siya ng paa ng mga alagad? Dahil meron po siyang mapakumbabang puso. 자, 예수님이 제자들의 발을 씻으려면은 제자들의 눈높이보다 더 낮아져야 됩니다. So para maghugas ng paa ng mga alagad, dapat bumaba po siya kaysa mga paa ng mga alagad. 분명히 발을 씻길 때에 예수님의 머리는 제자들의 그 머리보다 밑에 있었어요. Kaya nung naghugas po siya ng mga paa ng mga alagad, yung ulo ni Jesus ay nasa baba, ka-level po ng paa ng mga alagad. 낮아져야 됩니다. So dapat bumaba. 예수님은 그렇게 낮아졌습니다. So bumaba po si Jesus. 겸손했습니다. So nagpakumbaba po siya. 여러분 영어로 이해하다라는 단어 아시죠? understand. Alam niyo po ba yung salitang understand sa English? 자, understand는 상대방을 이해하려면 상대방보다 더 아래에 서야 됩니다. So understanding, under meaning dapat mababa ka muna para maintindihan mo yung katabi kaharap mo. 자, 이해를 해야만이 우리는 정말 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이고 지옥에서 영원히 고통받아야 될 죄인이라는 것을 예수님은 알았습니다. So alam po ni Jesus na tayo po ay isang napakasamang miserable na makasalanan na karapat-dapat sa impyerno. 상대를 이해를 해야 용서가 됩니다. So para mapatawad po sila, dapat maunawan po muna yung kanilang 자, sitwasyon. 용서해야 사랑이 됩니다. So para magmamahal, dapat maunawan po muna. 예수님은 우리를 이해하고 용서하고 사랑하셨습니다. Kaya naunawan po ni Jesus tayo, na pinatawad niya po tayo at minahal po niya tayo. 온유하고 겸손한 마음이 아니면은 절대로 그 일을 할 수 없습니다. Kaya kung wala po siyang kaamuan at kapakumbabaan, hindi pwede. 예수님이 겸손했듯이 우리 전도인도 겸손해야 됩니다. Katulad po ng kakumbabaan po ni Jesus, dapat magpakababa po tayo. 자, 우리는 가르치는 지체이지 높아지는 지체가 아닙니다. So yung katungkulan po natin ay pagtuturo lamang, hindi po yung mga paakyat. 예수님이 죽기까지 복종하셨다면은 우리도 예수님과 같이 그렇게 돼야 됩니다. Kung si Jesus ay sumunod hanggang sa kamatayan, dapat ganoon din po tayo magpakumbaba ng ating 자, sarili. 마태복음 20장 28절입니다. So Matthew chapter 20 verse 28. 마태복음 20장 28절. Matthew chapter 20 verse 28. 28절 Verse 28. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito. Kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. 자, 예수님은 섬김을 받으려고 오신 것이 아니고 섬기려 오셨습니다. Si Jesus po ay hindi po marito upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod. 누구를 섬깁니까? So, sino po yung paglilingkuran niya? 아버지 하나님을 섬길 뿐만 아니고 Hindi lamang po yung amang Diyos. 구더기 같은 죄인인 우리를 섬기러 오신 거예요. Pumarito po siya upang paglingkuran yung mga makasalanan katulad po natin, isang bulati. 우리를 얼마만큼 섬기죠? So hanggang kailan? Hanggang saan po siya naglingkod? 예수님은 자기의 몸을 대속물로 주려고 오셨어요. So pumarito po siya upang ibigay yung kanyang buhay na pantubos sa 자기 atin. 목숨을 우리를 위해서 대속물로 십자가에 내주기 위해서 오셨단 말이에요. So upang ibigay yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan sa cross. 그러면서 26절에 뭐라고 말씀하시냐면은 So verse 26. 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬긴 자가 돼야 된다. So sino man gustong nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 된다. Sino man na nagnanais na maging una ay kailangan maging alipin. 자, 우리 중에 어떤 사람이 큰 사람이고 어떤 사람이 최고입니까? Sino po yung dakila? Sino po yung una sa atin?
자, 아가야의 그리스도께 처음 익은 열매인 스데바나와 스데바나의 집 사람들은 구원받자마자 섬기기로 작정한 사람들이었어요. Yung unang bunga doon sa Akaya, si Stefanas, sila po yung unang bunga, siya po yung nagpasya na maglingkod sa mga kapatiran. 사도 바울은 고린도 형제 자매님들에게 아가야의 첫 열매인 스데바나 이런 사람들을 알아주라고 했어요. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, pansinin po ninyo ganitong mga tao katulad po ni Stefana dahil sila po yung unang bunga sa Akaya. 여기 전도인들 거의 대부분이죠. So karamihan po dito ay ministers. 자, 우리 중에서 누가 제일 큰 자요? Sino po yung pinakadakila sa atin? 사람이 보는 관점하고 하나님이 보는 관점이 다릅니다. So iba po yung mata ng Diyos sa mata ng tao. 가장 겸손한 사람이 가장 큰 사람이요. Yung pinakamapakumbabang tao, siya po yung pinakadakilang tao. 가장 낮은 자리에서 형제 자매님들을 섬기는 사람이 으뜸이요. So yung mga naglilingkod doon sa pinakamababang lugar, sila po yung pinakadakila sa harapan. 자기를 낮추는 자는 하나님께서 높여준다고 약속하셨습니다. So yung mga nagpapababa ng sarili ay itataas ng Diyos. 예수님이 죽기까지 낮아지셨어요. Kaya si Jesus ay bumaba hanggang sa kamatayan. 그래서 모든 우주 만물이 예수님 앞에 무릎을 꿇도록 하나님이 하셨습니다. Kaya lahat po ng mga nilalang ng Diyos ay lumuho sa harapan ni Jesus. 십자가에서 죽기까지 낮아졌기 때문에 예수님은 바로 부활하셨습니다. Dahil si Jesus ay bumaba hanggang doon sa pinakamababang lugar, doon sa cross ay itinaas po siya ng Diyos sa pinakamataas. 십자가까지 낮아지지 않으면은 영광이 없습니다. Kung hindi po siya bumaba hanggang sa cross ay wala pong kaluwalhatian sa 자, kanya. 이런 말이 있죠. Meron No pong- cross, no crown. So may salitang no cross, no crown. 십자가가 없이는 멸류관이 없다. So kung walang cross, walang kaluwalhatian. 고난이 없이는 영광이 없다. Kung walang suffering, walang kaluwalhatian. 낮아지고 겸손함이 없으면은 높아지는 게 없다. So kung hindi na magpakumbaba, hindi siya itataas ng Diyos. 천국에서 높아지기를 원합니까? So gusto po ninyo maging dakila sa langit? 이 땅에 사는 동안 낮아지십시오. So magpakumbaba po kayo habang buhay pa sa 그게 mundo. 바로 예수님의 마음입니다. So yun po yung puso ni Kristo. 자, 예수님이 하셨던 그 일을 흉내만 낸다고 해서 예수님을 본받는 게 아니에요. So hindi pwede gayahin po natin yung ginawa ni Jesus sa panlabas na anyo lamang. 예수님의 마음을 가져야만이 그것이 행동으로 자연스럽게 나타납니다. So dapat dumating po sa atin yung puso ni Kristo para hindi tayo magiging magpakunwari. 죄성은 우리의 본래 타고난 그 죄성은 아담으로부터 타고난 죄성은 인정받고 높아지고자 합니다. So yung pagnanasa po natin na minana po galing kay Adan ay gusto po natin bigyan pansin, gusto po natin maging mataas. 그 죄성은 어떻게 하든지 자기 이름을 내려고 합니다. Kaya gusto po natin magiging mataas po yung ating pangalan, yung nasa karangalan. 그래서 그 죄성으로 말미암아 바벨탑을 쌓습니다. Dahil sa ganitong mga likas ng kasalanan, nagtayo po sila ng Tore ng Babel. 여러분 창세기 11장에 바벨탑을 쌓던 사람들이 뭐라고 말했죠? So ano pong sinabi ng mga tao nung nagtayo po sila ng Tore ng Babel sa Genesis chapter 11? 하늘에 닿는 탑을 쌓아 우리 이름을 내자 그랬어요. Magtayo tayo ng isang mataas na tore hanggang umabot sa langit para kumalat yung ating pangalan. 개인적으로도 바벨탑이 마음에 있을 수 있어요. So maaari po sa ating puso, nagtatayo tayo ng sariling tore ng Babel. 자기를 나타내고 유명해지기를 원하고 다른 사람한테 인정받고 칭찬받기를 원하는 거예요. Para maging mataas yung ating posisyon, para mabigyan po tayo ng malakas na pansin. 구원받은 그리스도인이나 전도인이 교만한 마음이 들어오면은 그 순간부터 망하게 되는 때입니다. Pag pumasok po sa atin yung mga mayabang puso, kahit sa mga kapatiran, magmula doon, mapapahamak 자, tayo. 그래서 그리스도인의 삶은 죄성을 거슬려서 왕 되신 주님께 굴복하고 순종해야 됩니다. Kaya dapat lumaban po tayo sa ating likas ng kasalanan sa loob ng ating puso. Dapat sumunod po tayo sa Panginoon. 겸손은 하나님께서 최고로 여기셔요.
Kaya yung mapakumbabang puso, yun po yung pinakamaganda sa harapan ng Diyos. 여러분들 잠언 6장 16절 19절에 보시면 여호와의 미워하는 거 6, 7가지가 있다 그랬어요. 6가지 내지 7가지가 여호와 하나님이 미워하시고 싫어한 것이 있다고 했습니다. Yung sinabi po doon sa Kawikaan, chapter 6, meron po yung mga 6 o 7 bagay na kinamumuhi ng Panginoon. 자, 여호와 하나님이 미워하시는 것이 6가지나 7가지 있는데 그 중에서 첫 번째가 뭔지 아세요? Alam niyo po ba kung ano po yung pinaka-ayaw ng Diyos, kinamumuhi po ng Diyos sa mga 6 o 7 자, bagay? 한번 찾아보겠습니다. So, 잠언 tingnan po 6장 natin. 16절. So, Kawikaan chapter 6 verse 16. 여호와의 17. 미워하시는 것 곧 마음에 싫어하시는 것이 6, 7가지니 첫 번째입니다. 곧 교만한 눈과 그랬어요. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay o 7, ang sa kanya'y kasukulam-sukulam, mga palalong mata. 자, 하나님이 미워하시고 싫어하시는 것이 여러 가지가 있는데 첫 번째 하나님이 제일 싫어하는 게 뭐냐면 교만한 눈이라고 돼 있습니다. Sa daming mga bagay na kinamumuhi po ng Diyos, ay pinakauna ay mayabang, palalong mata. 자, 이 교만은 예수님의 마음이 아닙니다. Yung kapalaluan ay hindi po yung puso ni Jesus. 잠언 16장 18절에 잠언 Kawikaan, 16장 18절입니다. Kawikaan chapter 16 verse 18 po. 자, 악인은 그 교만한 얼굴로 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이라고 했습니다. Ang pagmamatas ay nauuna sa kapahamakan. Ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. 자, 망하기를 원하는 사람 누가 있겠어요? So, sino kaya gustong mapahamak? 근데 혹시 망하기를 원하신 분이 계십니까? Meron po ba dito na gustong mapahamak? 비법을 가르쳐 드리겠습니다. So, ituturo ko sa iyo yung sekreto. 교만하십시오. So, itaas mo yung puso mo. 자, 망하기를 원치 않습니까? Ayaw mo ba mapahamak? 망하지 않고 흥하기를 원합니까? So, gusto mo maging dakila sa harapan ng Diyos? 저주가 아니고 복받기를 원합니까? Sa halip ng kapahamakan, gusto po ninyo yung pagpapala? 겸손하십시오. So, magpakumbaba ka. 자, 그리고 마태복음입니다. Mateo, 23장 12절입니다. verse 23. 마태복음 23장 12절입니다. Mateo chapter 23, verse 12. 자, 함께 읽겠습니다. Basahin po natin. Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. 예, 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. So, sino mang nagmamataas ay ibababa, sino mang nagpapakababa ay itataas. 가끔 우리 전도인들 중에서 이런 사람이 있어요. So, minsan, ganito pong nangyayari sa mga ministers. 자, 하나님의 생각은 하늘이고 Yung, po, 사람의 생각은 땅입니다. yung pag-iisip ng Diyos ay kataas ng langit. Yung isip ng tao ay kababa ng lupa. 그런데 무엇을 통해 누구를 통해서든지 어떤 채널을 통해서든지 이 성경의 말씀과 교리적으로 맞지 않는 거짓된 것을 알게 됐어요. 자기도 모르는 사람이 미혹된 겁니다. So, sa anumang paraan sa channel, ay narinig po nila yung ibang mga doktrina, yung maling pagtuturo. 그리고 자기만 안다는 거예요. Tapos sabi po nila, ako lang nakakaalam nito. 자, 우리가 알고 깨닫고 전하고 있는 이 복음의 말씀은 초대교회 사도들이 기록된 말씀이고 기독교 2000년 역사 가운데 계속해서 소수의 그 진리를 붙잡고 복음을 전해왔던 사람들의 이 복음이 우리에게까지 전해져 온 거예요. So, yung ebanghelyo na natanggap po natin at ipinapangaral po natin ay mula sa panahon po ng mga apostol. At ito po ay patuloy-tuloy ay dumaan po hanggang sa atin sa loob ng 2,000 years na kasaysayan ng Kristiyano. 근데 다른 교리가 그 사람 속에 들어갔습니다.
Pero minsan yung ibang doktrina ay pumasok sa mga ilan sa 자, kanila. 그래서 자기가 성경의 깊은 진리를 깨달았다는 거예요. Kaya sabi po nila, na-realize ko na yung pinakamalalim na hiwaga sa Biblia. 다른 사람은 모른다는 거예요. Sabi po nila, hindi daw ito alam ng ibang tao. 자, 교제를 합니다. So sa fellowship, 자, 성경 그 말은 이래서 틀리고 아무리 이야기해줘도 안 받아들여요. so kahit sinasaway po sila at inaayos po yung kanilang maling pakaunawa, ayaw nila makinig. 그래도 자기가 맞다는 거예요. So patuloy matigas po yung ulo na nagsabi, 자, tama ito. 나머지 모든 전도인의 생각은 잘못됐다는 거예요. Yung turo ng lahat ng ibang mga ministers ay mali. 자, 그러면 그렇게 생각한 사람의 결과가 어떻게 될까요? Alam niyo po ba kung ano po ang magiging katapusan ng ganong mga tao? 악한 마귀는 교만한 생각을 심어줬어요. Yung mga masasamang diablo ay nagbigay ng ganong mga mayabang 자, puso. 그때부터는 그 사람은 내리막이요. Kaya mula noon, nakumpisa na po siyang mapahamak. 자, 그 사람이 맞다면은 그 사람을 통해서 많은 사람이 또 구원을 받고 하나님의 생명의 역사가 일어나야 될 거 아니요. Kung tama po yung kanyang sinasabi, dapat magbunga siya ng marami sa evangelism, maraming tao dapat maligtas doon. 하나님은 그 사람이 그 생각을 하기 전까지만 사용했어요. Pero bago po pumasok sa kanya ganong mga pag-iisip, ginamit po siya ng Diyos. 자, 그런 분들이 우리 교회 역사 가운데서 가끔 일어납니다. Kaya sa ating mga kasaysayan sa church po natin, minsan nangyayari po ganitong mga bagay. 참 불행한 일이죠. Kaya nakakalungkot po ito. 자, 이 필리핀에서 함께 여러분과 함께 전도인의 일을 했던 그 사람 기억이 날 거예요. So, baka naalala po ninyo isang mga yung ministers na kasama po natin dati. 한국에 돌아갔죠. So, bumalik po siya sa Korea. 그 사람을 통해서 하나님이 역사하지 않습니다. Dahil, so hindi na po siya ginagamit ng Diyos. 자기 믿음도 지키지 못합니다. So, hindi niya binantayan yung kanyang sariling pananampalataya. 패망했습니다. Napahamak siya. 교만은 패망의 선봉입니다. Kaya, yung mayabang puso ay mauna doon sa kapahamakan. 정말 전도인이 주의해야 될 거, 이 교만한 문제예요. So, dapat mag-iingat po tayo ng lubos sa yung kapalaluan. 자, 이성적인 문제로 또 넘어진 사람도 있고요. Minsan nabubuwal po sila sa babae. 경제적인 돈에 대한 욕심으로 인해 가지고 돈에 깨끗이 못해서 넘어진 사람도 있고요. So, minsan natitisot po sila sa pera, hindi malinaw po yung mga accounting po nila. 자, 근데 하나님께서 미워하는 거, 싫어하는 거 제일 첫 번째가 바로 교만입니다. Pero pinakaunang bagay sa mga kinamumuhian po ng Diyos ay mayabang puso. 우리는 하나님 앞에 항상 겸손한 마음으로 말씀을 배우고 기도하고 또 이 전도인의 일을 해야 합니다. Kaya dapat magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. 자, 누가복음 18장 14절도 보시겠어요? Lucas chapter 18 verse 14. 누가복음 18장 14절. Lucas chapter 18 verse 14. 자, 18장 14절에 내가 너희에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamata sa kanyang sarili ay ibababa, unit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. 자, 한 사람이 구원을 받은 것은 정말 놀라운 기적입니다. Kaligtasan ng isang kaluluwa ay isang himala. 자, 그 한 사람이 구원받는 거 어떤 사람을 구원해 주시죠? So, sino po yung iniligtas po ng Diyos? 마음이 상하고 통해하는 자. So, yung mga baksak na diwa. 하나님은 겸손한 자를 구원하십니다. So, yung mga mababang kaluluwa ay ililigtas ng Diyos. 구원받기 전에도 교만한 사람은 하나님은 구원 안 해줍니다. So, para din po sa kaligtasan, yung mga mayayabang tao, hindi po sila maligtas. 자, 구원받은 이후에도 하나님은 겸손한 사람을 들어 사용하십니다. So, kahit sa mga ligtas na tao, yung mga
mapakumbabang puso ay ginagamit ng Diyos. 교만한 사람을 통해서는 하나님께서 일하시지 않습니다. So ayaw ng Diyos kumilos sa pamamagitan ng mga mapalalong tao. 자, 그 겸손의 마음이 예수 그리스도의 마음입니다. Mapakumbabang puso ni Kristo, yun po yung puso ni Kristo. 우리는 그 그리스도의 마음을 가진 사람들이요. So nasa atin na po yung puso ni Kristo. 자, 그러면 그리스도의 마음을 가지고 이제 예수님이 이 땅에서의 33년 동안의 그 삶은 우리에게 본을 보여주시는 거예요. Ipinakita po ni Jesus sa atin isang napakagandang halimbawa sa pamamagitan ng 33 years na buhay po niya sa atin. 자, 그 예수님이 어떤 이 온유와 겸손한 마음을 가지고 어떻게 살았느냐에 대한 그 총체적인 것이 성경의 어느 한 장에 나와 있습니다. So, pinakamagandang halimbawa ng buhay ni Jesus Kristo 그게 ay 바로- nakikita po natin sa isang chapter sa 자, Biblia. 그게 바로 누가복음 14장이라고 말할 수 있어요. So, pwede po natin masabi, Lucas chapter 14. 자, 누가복음 14장을 So, 보시겠습니다. Lucas chapter 14. 자, 먼저 누가복음 14장 1절에서 6절까지 말씀인데요. Magmula verse 1 hanggang verse 6. 여기에 고창병에 든 한 사람을 안식일 날 고쳐 주십니다. So, pinagaling po ng Diyos si isang lalaking namamanas. 자, 14장에서 이 누가복음 14장에서 예수님이 행하셨던 기적과 가르치셨던 말씀은 바로 주님의 마음의 표현이며 우리 전도인이 본받아야 될 교훈입니다. So yung ginawa ni Jesus dito sa Lucas chapter 14 saka yung kanyang pagtuturo ay isang napakahalagang halimbawa ni Jesus sa atin bilang isang minister. 자, 첫 번째 기적이 하나 나오지요. So yung unang himala, 고창병 든 사람을 병을 고쳐주는 기적입니다. yung pinagaling po niya isang taong namamanas. 자, 안식일 날 병을 고쳤습니다. So pinagaling po siya sa araw ng Sabat. 자, 그래서 율법사들과 바리새인들은 안식일 날 일을 한다고 비난했어요. Kaya sinabi po ng mga Pariseo at yung kaluphasa sa kautusan ay nag-blame kay Jesus. Bakit ginawa niya sa araw ng Sabat? 근데 누가복음 14장 5절에 보면은 너희 중에서 만약에 누가 아들이나 소나 우물에 빠졌으면 안식일이라고 해서 끌어내지 않겠느냐라고 말했어요. Pero sinabi niya, sino sa inyo kung ang anak o bakang lalaki ay nahulog sa hukay, hindi ba agad niyo iaahon sa araw ng Sabat? 자, 어떤 사람이 자기 아들이 깊은 우물에 빠졌어요. Halimbawa po, isang anak ay nahulog sa malalim na hukay, 근데 그날 안식일이에요. pero araw ng Sabate yun. 그 깊은 우물에 빠져 있는 그 아들을 끌어내려면은 힘을 써야 되고 일을 해야 되잖아요. So para iahon po yung anak na hulog sa hukay, dapat magsikap, trabaho yan. 안식일을 지키기 위해서 아들이 죽어가고 있는데 내버려둘 사람이 있느냐 그 말이요. So sino kaya na tumitingin lamang sa anak na namamatay sa hukay sa araw ng Sabat? 안식일은 하나님이 사람을 위해서 만들어 놓은 거예요. Yung araw ng Sabat po ay ginawa ng Diyos para sa tao. 또 만약에 너의 소가 만약에 넘어져서 죽게 됐는데 안식일이라고 그 소를 그냥 죽도록 내버려 두겠느냐 그 말입니다. Kung baka mo ay nahulog sa hukay, hayaan mo ba siyang mamatay sa araw ng Sabat? 자, 안식일을 지키느냐 안 지키느냐 하는 것보다도 생명이 더 소중합니다. Mas mahalaga po yung buhay kaysa araw ng Sabat. 죽어가는 영혼을 살려서 영원한 안식을 얻도록 해야 되는데 사람들은 이 율법자 서기관 바리새인들은 그냥 이 의문에 속한 이 율법에만 매여 있는 거예요. So yung pagligtas sa isang makasalanan para makaroon po siya ng tunay na Sabat, pero hindi po ito naintindihan ng mga Pariseo. 자, 이 기적을 통해서 안식일 날
병 고치는 이 기적을 통해서 예수님의 뭘 배울 수가 있습니까? 생명이 그만큼 소중하다는 거예요. So ano po ang natutunan po natin dito sa pamamagitan ng pagkagaling sa araw ng Sabat? Ganun kahalaga po yung isang buhay. 자, 그래서 마태복음 16장 26절에 사람이 만일 온 천하를 주고도 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면은 무엇이 유익하리요 했습니다. Kaya sabi po doon sa Matthew chapter 16 verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, unin mawala naman ang kanyang buhay. 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? Ano ang ibibigay ng tao sa katumbas ng kanyang buhay? 자, 이 지구 덩어리만 아니고 이 우주를 다 줘도 한 사람의 목숨과 바꿀 수 없다는 거예요. Kahit isang buong daigdig o isang buong universe ay ibibigay, hindi pwede kapalit po natin ito ng 만약에 isang 이 buhay. 세상에 죄인인 내 혼자만 살았어도 예수님은 오셔서 나를 대신해서 십자가에 죽으셨을 겁니다. Kahit ako lang nag-iisa sa buong mundong ito bilang isang makasalanan, pero si Jesus ay tumarito rin dito upang mamatay sa 왜 cross. 그러죠? Bakit po ganun? 그만큼 생명이 소중한 거예요. Ganun kahalaga po yung buhay ng isang tao. 자, 예수님의 마음은 정말 생명을 소중하게 여기는 마음을 가지고 계세요. Kaya yung puso po ni Jesus ay mahal na mahal sa isang buhay. 우리는 예수님의 그 생명에 대한 소중히 여기는 그것을 우리는 본받아야 돼요. So, kailangan po natin tularan po yung puso ni Jesus na nagmamahalaga yung isang buhay. 전도인은 일 중심이 돼서는 안 됩니다. Yung isang ministers po ay hindi pwede nakafocus lamang po sa mga trabaho. 사람 중심이 돼야 돼요. So, dapat mag-focus po kayo sa tao. 일보다 더 소중한 것은 사람이에요. Mas mahalaga po yung tao kaysa trabaho natin. 우리가 하는 그 모든 일은 사람을 살려내는 일과 사람을 양육하고 세우는 일에 초점이 맞춰져야 됩니다. So, lahat po ng ating mga ginagawa ay para iligtas yung mga tao, para magpatayo sa kanila. 교회에서 하는 행사나 이벤트 중요합니다. So, mahalaga po yung mga activity na ginagawa po natin sa church. 근데 그보다 더 중요한 것은 사람입니다. Pero mas mahalaga po ay kaluluwa. 자, 어떤 교회에 행사를 하는데 지금 당장 상담을 해야 되고 전도를 해야 될 사람이 있습니다. So, halimbawa po, meron na po tayong mga plano ng activity sa church, pero meron din po yung mga case na kailangan counseling. 그때를 놓치면 그 다음날 그 사람이 죽을 수도 있어요. Kapag na-miss mo na yung counseling po ito, maaari mamatay siya. 자, 의사가 옛날에는 한국에서도 의사가 왕진을 했어요. So, dati po, yung mga doktor sa Korea, sila po yung bumibisita sa bahay-bahay. 환자가 병원까지 갈 수가 없어요. Dahil yung mga pasyente hindi kaya pumunta sa 그러면 그 ospital. 가족들이 가서 병원에 가가지고 의사 선생님한테 간절히 부탁을 합니다. Kung gano'n yung mga pamilya po niya ay pumunta sa ospital, nakiusap sa mga doktor para bumisita po sila sa bahay. 사람이 아파서 죽어가고 있습니다. Dahil malapit na siya na mamatay. 그러면 그 의사가 뭐라고 해야 합니까? So, ano pong dapat sabihin ng doktor? 나는 바쁩니다. 내일 가겠습니다. So, busy pa ako, bukas na lang. 자, 그래서 바쁘다고 내일 갔는데 가보니까 이미 죽었어요. Pag bumalik po siya bukas, patay na. 그 의사는 아주 악한 의사입니다. Masama po yung doktor ito. 생명에 관계된 일은 절대로 미루면 안 됩니다. Kaya, yung mga bagay na may kinalaman sa buhay, hindi pwede i-delay po natin, i-postpone natin. 예수님은 안식일에도 병을 고쳐줬어요. Kaya sa araw ng Sabat ay pinagaling po ni Jesus yung mga may sakit. 생명을 소중히 여기는 마음입니다. Ganun kahalaga po, pinahalagaan po ng Diyos isang buhay. 에베소서 2장 4절에 Epeso chapter 2 verse 4. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 우리가 은혜로 구원을 받았어요. Unin ng Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, naligtas po tayo sa biyaya. 무엇을 사랑하죠? So ano po ang minamahal po ng Diyos? 생명을 사랑합니다. Yung buhay, 사람을 사랑합니다. yung tao. 그 큰 사랑입니다. Dakilang pag-ibig po ito. 우리는 그 큰 사랑으로 말미암아 구원을 받았어요. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng ganitong kadakilang pag-ibig ng 그 Diyos. 큰 사랑이 뭐죠? So, anong klaseng pag-ibig po ito? 요한복음 15장 13절에 보면 Juan chapter 15 verse 13.
요한복음 15장 13절이에요. Juan chapter 15 verse 13. 자, 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리는 것 이보다 더 큰 사랑이 없다고 했습니다. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa dito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. 자, 어떤 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버렸어요. Isang tao ay nagbigay ng buhay niya para sa kanyang kaibigan. 자기 목숨을 버려야만이 그 친구가 살아날 수 있어요. So para mabuhay po siya, dapat isang buhay ay kailangan ibigay. 이보다 더 큰 사랑이 없다는 거예요. So wala na higit pang dakilang pag-ibig kaysa dito. 예수님이 바로 어떤 사람입니다. So si Jesus po ay si Jesus po ang nagbigay ng 그 buhay. 예수님의 친구가 누굽니까? Sino po yung kaibigan po ni Jesus? 아담의 후손이 이 세상 모든 사람이요. Lahat ng mga taong galing kay Adan. 예수님은 우리를 친구로 삼아 주셨어요. So itinuring po ni Jesus na tayo po ay kaibigan 그래서 niya. 예수님이 이 땅에 오셔서 내가 친구를 위해서 대신 죽어야겠다. Kaya pumarito si Jesus upang mamatay po siya para sa kanyang kaibigan. 이보다 더 큰 사랑이 없다는 거예요. So wala pong higit na dakilang pag-ibig kaysa dito. 예수님이 나를 위해서 죽기까지 했는데 Namatay po si Jesus para sa atin. 나는 다른 사람의 영혼을, 다른 사람의 생명을 어떻게 해야 돼요? So ano po ang dapat nating gawin para sa iba? 절대로 소홀히 하면 안 됩니다. So hindi pwede po natin na 미루어서도 안 됩니다. hindi pwede po natin na sabihin na mamaya na 내 lang. 대신 누가 하겠지라고 양보해도 안 됩니다. So hindi po natin ma-miss po yung pagkakataon po ito. 그 일을 중단해도 안 됩니다. Hindi po tayo pwedeng huminto sa ating 왜 trabaho. 그럽니까? Bakit po? 생명은 너무 소중하기 때문에. Ganong kahalaga po yung isang kaluluwa. 자, 그래서 우리 전도인들은 일 중심이 아니고 사람 중심의 전도와 목회를 하셔야 됩니다. Dapat yung ating ministry hindi po yung activity oriented, pati dapat yung tao oriented. 저는 바빠요. So sobrang busy ako sa daming trabaho. 무슨 일로 바쁘지요? Saan ka busy? 사람을 건지는 일, 사람을 세우는 일에 바빠야 돼요. So dapat busy po tayo sa pagligtas ng mga kaluluwa. 자, 그다음에 이 누가복음 14장 그 다음에는요. Lucas chapter 14 7절부터입니다. verse 7절부터요. magmula verse 7. 자, 7절부터 11절까지 보면은요. Magmula verse 7 hanggang verse 11. 7절부터 11절까지 어떤 내용이냐면은 너희가 만약에 잔치에 초청을 받았을 때에 처음부터 말석에 앉으라, 상자에 앉지 마라 라고 교훈하고 있습니다. So sabi po dito, kung naimbitahan ka sa isang pista, so huwag kang umupo doon sa mataas na upuan. 자, umupo ka doon sa mababang upuan, 자, mababang lugar. 어떤 잔치에 초대를 받았어요. So halimbawa po naimbitahan po kayo sa isang pista. 자, 그러면 그 잔치에 연회장이 있겠죠. So meron pong mga yung kasalan, meron pong mga yung upuan doon sa kasalan. 나를 초청해 주셔서 참 고맙습니다. Kaya nagpapasalamat po tayo. Salamat sa invitation. 자, 그리고 가장 그 주인의 바로 옆자리에 앉았습니다. So umupo ka doon sa tabi ng may-ari. 초청받은 사람이 계속 들어오고 있어요. So mga dumarating pa yung mga taong naimbitahan. 자, 근데 주인의 옆에 앉은 이 사람보다도 저 사람 보니까 정말 더 위치가 높은 사람이고 나이가 많은 사람이에요. So yung mga yung kasunod na dumating po ay mas mataas yung position, mas matanda kaysa mga taong nakaupo sa tabi ng may-ari. 자, 미안한데 저분이 이리 앉고 당신은 좀 밑에 앉으십시오. Sabihin po nila sa akin, pasensya ka na. So kailangan siya upo dito, so doon na lang kayo. 자, 그렇게 한다면 최기태 목사님 기분 좋겠어 안 Kung 좋겠어? gano'n, ano ang naramdaman ko? 얼굴이 화끈거리겠죠. So mapapahiya 자, po. 밑에 내려갔어요. So kaya lumipat po siya 좀 sa 한참 ibang 후에 또 lugar. 손님들이 막 옵니다. Kaya marami pa dumarating. 그런데 최기태 목사님보다도 더 나이가 많은 분, 더 어떤 사회적인 위치가 높은 분이 오셨어요. May dumating na po yung mas matanda kaysa akin. At mas mataas yung posisyon. 저 밑으로 가세요. Yung pasensya ka, lipat ulit.
얼마나 창피하겠어요. So, napapahiya. 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? Anong sinabi ni Jesus? 높은 좌석에 앉지 마라. Kaya huwag kang umupo doon sa mataas na lugar. 처음부터 제일 말석에 꼴찌석에 앉으라 그랬어요. Kaya umupo ka doon sa pinakamababang lugar. 손님들이 많이 왔어요. So maraming mga dumarating na 근데 mga 말석에 bisita. 앉아 있는데 주인이 말합니다. 아, 당신 거기 앉지 말고 이리 오세요. Sinabi ng may-ari sa taong pinaka nasa dulo, huwag po kayo umupo dyan, dito kayo dito. 자기를 낮추는 자는 높아지리라. So yung mga nagpapakababa ng sarili ay 자기를 높이는 자는 itinataas. 낮아지리라. So yung mga nagtataas ng sarili ay ibababa. 예수님은 어떤 분이었습니까? So anong ginawa ni Jesus? 죽기까지 복종하시고 자기를 낮추셨어요. Nagpakababa po siya ng sarili hanggang sa kamatayan sa cross. 제자들의 발까지도 더러운 발까지도 물을 떠다가 씻기시고 닦아주시는 분이에요. So nagpakakumbaba po siya hanggang maghugas ng maruming paa ng mga alagad. 그래서 예수님이 나는 마음이 온유하고 겸손하니라고 말씀하셨습니다. Kaya sabi ni Jesus, ako ay maamo at mapakumbaba. 왜 예수님이 말석에 앉으라고 이런 교훈을 하십니까? Bakit sinabi po ni Jesus sa atin, umupo ka doon sa pinakamababang 내가 lugar? 겸손하니 너희도 겸손하라. So mapakumbaba ako, kaya tumulat ka sa akin. 우리는 이 예수님의 이 교훈을 따라서 오늘 받는 삶을 살아야 돼요. Kaya dapat tumulat po tayo kay Hesus Kristo sa kanyang kapakumbabaan. 자, 그 다음에요. 자, 그 다음에 13절, 14절입니다. So magmula 12절부터예요. verse 12. 12절부터 보면은 네가 만약에 점심이나 저녁이나 베풀거든 버지나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말고 차라리 가난한 자들과 병신들과 저는 자들과 소경들을 청하라라고 말씀하고 있습니다. Sabi dito, kapag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, huwag mong tawagin lang inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay, kundi tawagin mo yung mga dukha, mga pilay, mga lumpo, yung mga bulak. 자, 왜 이런 말씀을 하셨죠? So, bakit po? 예수님의 사랑은 무조건적인 사랑이에요. Yung pag-ibig po ni Kristo ay unconditional. 자, 무조건이라 그 말은 네가 나를 사랑하기 때문에 내가 사랑한다가 아니에요. Anong ibig sabihin unconditional? Minamahal kita dahil minamahal mo ako, hindi ganon. 자, 로마서 5장에 보면은 우리가 연약할 때요. So, doon sa Roma chapter 5, nung mahihina pa tayo. 우리가 경건치 않을 때요. So, nung masama pa po tayo. 우리가 죄인 되었을 때. Nung makasalanan pa tayo. 우리가 하나님과 원수였을 때. So, nung kaaway tayo ng Diyos. 우리가 예수님을 알지도 못할 때 예수님이 먼저 우리를 사랑하셨어요. Nung hindi po tayo nakilala sa Diyos, minahal po tayo ng Diyos. 그리고 예수님의 사랑은 조건부적인 사랑이 아닙니다. Kaya walang kondisyon doon sa pag-ibig ni 네가 그만큼 Kristo. 했으니까 내가 사랑한다가 아니에요. Minamahal kita dahil minamahal mo ako, hindi 자, ganon. 그 예수님께서 우리에게 말씀하십니다. 무조건적인 사랑 베푸라는 거예요. Kaya sinabi ni Jesus sa atin, mahalin mo yung inyong kapwa na walang kapalit. 자, 우리가 누군가를 초청해 가지고 점심이나 저녁이나 식사를 대접합니다. So kapag ninimbitan po naghahanda po tayo ng mga meals para sa mga iba, 아니면 선물을 줍니다. o nagbibigay ng regalo, 그리고 마음속에 기록을 해 놓습니다. tapos isinusulat po natin ito sa ating puso. 당신에게 내가 이렇게 행했으니까 당신도 나에게 그렇게 해야 돼. Nagbigay ako sa inyo, dapat ganun din ka sa akin. 만약에 그렇게 하지 않으면요. Kung hindi, 서운하게 생각한 거예요. tampo. 그렇게 하지 말라는 거예요. Huwag mong gawin ganyan. 내가 베풀어도 그 상대방에서 다시 나에게 오지 않을 사람에게 하라 그 말이에요. Kaya tawagin mo, tulungan mo yung mga tao na hindi nila kayang tulungan ka. 자, 내가 사랑을 베풀었는데 그 사람한테서 또 와버렸어요. So pag bumabalik sa
atin yung ating mga kapagmamahal sa 그러면 kanila. 하나님께 받을 상이 없어요. Kung ganon, wala ka ng kantimpala galing sa Diyos. 자, 내가 사랑을 베풀었습니다. Nagmamahal tayo sa iba, 그쪽에서 오지 않습니다. walang bumabalik sa akin. 그쪽에서 오지 않더라도 그것은 하나님이 갚아주셔요. Kung walang bumabalik galing sa akin, Kundi may kantimpala galing sa 자, Diyos. 내가 베푸는 그 사랑이 상대방에서 왔어요. Pero nagmamahal tayo sa kanila at may bumabalik sa akin. 하나님께 받을 상은 없어요. Kung ganon, wala nang kantimpala sa langit. 그래서 예수님께서는 오히려 가난한 자, 병든 자, 다시는 오지 않을 사람에게 사랑을 베풀라 그 말이요. Kaya sabi po ni Jesus, mahalin mo yung mga dukha, yung mga pila, yung mga may sakit dahil hindi nila kayang ibinalik, isukuli sa inyong pagmamahal. 전도도 마찬가지입니다. Ganon din po sa ating evangelism. 자, 무조건적인 사랑을 베풀었을 때 상대방이 감동을 받아요. Kapag nagbibigay tayo ng pag-ibig sa kanila na walang umaasa, walang pag-asa, doon po na touch po yung kanilang puso. 자, 그렇게 사랑하라라는 교훈의 말씀입니다. Dapat ganun po yung ating pagmamahal. 자, 그 다음에 15절입니다. Verse 15 po, 자, 누가복음 14장 15절이에요. chapter 14, verse 15. 어떤 사람이 잔치를 베풀었어요. So naghanda po ng isang pagkain. 자, 그리고 16절에 많은 사람을 청했습니다. Tapos inanyahan po niya maraming tao. 자, 그런데 18절에 보니까 사양했습니다. Pero verse 18 po ay tinanggihan po nilang lahat. 나는 밭을 샀음에 불갑을 나가봐야겠다. Bumili ako ng isang bukid, kailangan kong umalis at tingnan yon. 또 누가복음 14장 19절에는 나는 소 5겨리를 샀는데 소 5겨리면은 10마리예요. Verse 19, bumili ako ng 5 makatuwang na bakang lalaki, makatuwang po ay 2 baka, bali 10 그래서 ito. 나는 그 초청에 응할 수 없다. Kaya hindi ako makakapunta. 자, 20절에 또 한 사람은 나는 장가 들었으니 가지 못하겠다. Verse 20, nagpakasal ako, kaya hindi ako makakarating. 자, 종이 와가지고 주인한테 보고합니다. Kaya ito po yung kaya bumalik po yung alipin ay na-report po ito sa may-ari. 자, 어떤 사람은 이래서 못 오고 저래서 못 오고 이러이러한 이유를 대서 초청을 했는데도 다 거절했습니다. Sabi po ng alipin, tinanggihan po nila ang pag-iimbita ninyo sa kanya dahil sa ganitong mga dahilan. 자, 그 잔치를 베푸는 사람은 아주 노였습니다. Kaya 화를 냈어요. galit na galit po yung may-ari. 자, 그리고 뭐라고 말하냐면 빨리 시내의 거리로 가서 21절에 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들, 병신, 소경들, 저는 자들 데려오라 그랬어요. Kaya sabi po doon, verse 21, pumunta ka agad sa mga lansangan na sa makikipon na daan ng bayan, dalhin mo dito ang mga dukha, mga pilay, mga bulag, mga lumpo. 자, 그랬는데도 그 잔치집이 다 채워지지 않았습니다. Ganun din po ay may hindi pa may space pa doon sa yung bahay. 그래서 23절에 그 잔치를 베푼 주인이 종에게 이르되 길과 산울가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라라고 명령합니다. Verse 23, sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan, sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. 자, 강권해서 내 집을 채우라. Pilitin mo sila. 우리는 교회에서 전도 집회를 하죠. So may Bible seminar po tayo Ama- sa church. 여러분 교회에서 1년이면은 뭐 여러 번 전도 집회가 있을 거예요. Kaya isang taon, maraming Bible seminar schedule sa bawat church. 자, 거기는 풍성한 양식이 있습니다. 먹을 것이 있어요. Doon sa Bible seminar, so masaganang pagkain. 물론 육신의 양식뿐만 아니고 영혼의 양식이 있습니다. Hindi lamang para sa katawan, kundi para sa spirito. 바로 전도 집회는 천국 잔치라고 할 수 있어요. So yung Bible seminar po, isang malaking hapunan sa langit. 그 전도 집회에 참석해서 영혼의 양식을 먹고 구원받는 역사가 일어납니다. Dahil kapag uma-attend po sila sa Bible seminar, nakinig, ay maligtas po sila. 근데 어떤 전도 집회 때는
새로운 사람들이 많이 오시고 어떤 때는 많이 안 오죠. So minsan maraming mga baguhan umaten, minsan konti lang umaten. 자, 한국에서 가끔 교구 집회나 구역 집회 아니면 규모가 작은 교회에서 전도 집회를 할 때가 있어요. So minsan may Bible seminar sa Korea, sa cell group Bible seminar, district Bible seminar, 근데- o sa mga maliliit na church. 그런데 실제로 어떤 전도 집회는 새로운 사람이 한 명도 안 와요. So minsan po sa Bible seminar po na ganong maliit ay walang bagong imbita. 그러면 그 전도 집회를 그냥 취소하느냐? So kung ganon, ika-cancel po nila yung Bible seminar? 혹시 그 전도 집회에 참석한 구원받은 형제 자매들 중에서 구원이 확실치 않는 사람이 있을 수도 있다. 그래서 한 사람도 없는데도 새로운 사람이 한 사람 없는데도 전도 집회를 계속합니다. Kahit walang imbita sa isang Bible seminar, pero tuloy pa rin. Dahil baka sa mga umaaten na kapatiran ay maaari po hindi pa ligtas para maligtas po 자, sila. 사람인 우리도 속상하죠. Kaya kung ganun po ay malungkot tayo. 새로운 많은 영혼이 인도돼서 말씀을 듣고 구원받는 역사가 일어나야 되는데 한 사람도 없어요. Kung walang bagong invitees po, malungkot po tayo dahil wala. 왜 그럴까요? So bakit wala? 강권하여 내 집을 채우라. Sabi dito, pilitin mo silang pumasok. 주님이 얼마나 안타까워하겠어요. So nalulungkot din po ang Panginoon. 천국 잔치가 이미 계획이 됐는데 So nakaschedule na po ang hapunan sa langit. 새로 말씀 듣는 사람은 없어요. Pero walang baguhan. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? Anong sabi po ni Jesus? 너는 산울가로 가서 강권하여 내 집을 채우라. Lumabas ka sa mga landa, sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok. 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오시고 십자가에서 죽기까지 하신 일은 죽은 영혼을 살리기 위해서인데 So pumarito si Jesus at namatay sa krus upang maligtas yung mga makasalanan. 예수님은 지금도 하나님 보좌 우편에 앉아서 구원받지 않는 영혼들이 구원받을 수 있도록 기도하십니다. So nagdadasal pa rin po si Jesus sa langit upang maligtas po yung mga makasalanan. 한 사람의 목숨을 천하를 주고도 바꿀 수 없다고 하신 예수님이 Dahil isang kaluluwa po ay mas mahalaga kaysa buong mundo. 한 사람 한 사람 구원받는 것을 얼마나 간절히 기다리고 원할까요? Kaya hinihintay po ng Panginoon na maligtas sa isang makasalanan. 우리는 잔치를 베풀어서 강건하여 내 집을 채우라는 이 교훈의 말씀 가운데 예수님이 전도에 대한 열정을 우리가 알 수 있습니다. So dito po natin nakikita po yung passion po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang evangelism. Pilitin mo silang pumasok. 우리는 전도에 대한 열정이 있어야 됩니다. Kailangan din po natin yung passion sa ating evangelism. 한국에서도 각 지역 교회에 정말 매번 전도 집회할 때마다 새로운 영혼을 모셔온 분들이 계세요. Sa mga Korean churches, tuwing Bible seminar, meron pong mga kapatiran na nagdadala ng baguhan. 근데 1년 내내 한 사람도 모셔오지 않는 사람도 있어요. Meron din pong mga kapatiran sa buong taon ay walang sino mang nagdadala ng bagong kaluluwa. 왜 그럴까요? Bakit po kaya? 전도에 열정이 없어요. Wala silang passion sa evangelism. 차지도 않고 덥지도 않아요. Hindi malamig, hindi mainit. 미지근해요. Yung maligamgam sila. 주님은 그런 사람을 입에서 토해내겠다고 말씀하셨어요. Sabi po ni Jesus ay isusuka po sila sa aking bibig. 이 땅에 사는 동안 전도에 대한 열정이 없어도 그냥 살아갈 수는 있겠죠. Kahit wala po tayong passion sa evangelism, so pwede po tuloy mabuhay pa. 그러면 주님 앞에 가면은 문제가 생깁니다. So pagdating po sa Panginoon, doon po makakaproblema po sila. 나는 너를 위해 죽어줬는데 너는 나를 위해서 뭐 됐느냐? Namatay ako para sa iyo. Anong ginawa mo para sa akin? 너는 몇 사람의 영혼을 내 앞에 인도했느냐? Mga ilang kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan mo. 너를 통해서 구원받은 사람이 이 천국에 누구누구냐? Sino-sino dito naligtas sa pamamagitan mo sa langit? 주님은 다 아시지만 아마 물을 것 같아요. So, siyempre alam po ng Panginoon, pero yun po yung itatanong po ng 예, Diyos sa 저에게 atin. 전도해 준 사람이 있었는데 저는 누구에게도 전도하지 못했습니다. Panginoon, may nag-evangelize sa akin, pero walang sino mang naligtas sa pamamagitan ko. 우리는 아직 기회가 있습니다. May chance pa tayo. 이 땅에서 죽어가는 영혼들을 살려내는 그 기회가 있습니다.
may pagkakataon pa tayo na iligtas yung mga makasalanan. 자, 교회를 맡고 있는 우리 전도인들은 누구보다도 전도에 대한 열정이 뜨겁게 끌어올라야 됩니다. So lalo na po yung mga ministers na humahawak sa iglesia, dapat may apoy na nag-aalap sa puso, yung passion. 그 전도의 열정이 성도들에게 전염이 돼요. Yung passion po natin ay ipapasa sa mga kapatiran. 자, 우리 목사님, 우리 전도사님은 새로운 영혼이 있으면은 어떻게 하든지 전도해가지고 구원받게 하려고 애를 써. 우리도 그래야지. Yung pastor namin o evangelist namin ay sigasig talaga siya para maligtas yung mga bagong kaluluwa. Dapat gayahin namin siya. 예수님은 전도하는 그 일 때문에 식사할 겨를도 없었다라고 성경에 돼 있고요. Nakasulat sa Biblia, si Jesus ay walang oras para kumain dahil busy po siya sa 마가복음 pag-evangelize. 1장에 가면은 내가 이 일을 하러 왔노라. 다른 동네에 가서도 전도하자라고 말씀하셨어요. Sabi po doon sa Marcos chapter 1, pumunta tayo sa ibang bayan dahil pumarito ako para sa itong evangelism. 예수님은 부활 승천할 때까지 쉬지 않고 전도하셨습니다. Si Jesus po, hindi po siya nagpahinga sa kanyang evangelism hanggang umakyat po siya sa langit. 우리에게 그 본을 보여주셨어요. So, naging halimbawa po siya sa atin. 그리고 그 예수님이 걸어간 그 자취를 따라오게 한 겁니다. Yung nilakaran po ni Jesus ay dapat nating daanan. 우리는 그 그리스도를 본받아야 됩니다. So, dapat tumulat po tayo kay Kristo. 내가 그리스도를 본받고 또 다른 사람에게 나를 본받으시오. So, kapag tumutulad po tayo kay Kristo, pwede po natin sabihin sa iba, tularan mo ako. 그리고 우리는 속으로 외쳐야 됩니다. Dapat ganun po yung sigaw po natin sa ating 내가 evangelism. 그리스도를 본받는 것 같이 당신들도 나를 본받으시오. Kung paano tinutulad ko si Kristo, dapat tularan mo ako. 결국은 그리스도를 본받으라라는 말이에요. So, yun po yung dapat maging mensahe sa ating pamumuhay. 자, 그다음에 25절입니다. Verse 25, 자, 누가복음 14장 25절이에요. Lucas chapter 14, verse 25. 자, 25절 26절에 보면 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 나의 제자가 되지 못하리라라고 말씀하셨어요. Verse 26, kung ang sino man ay lumalapit sa akin, hindi napupuo sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, hindi maaari maging alagad ko. 자, 그리고 27절에는 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 좇지 않는 자는 얻는 자도 능히 나의 제자가 되지 못한다 그랬습니다. Verse 27, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus sa sumusunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. 예수님을 믿고 구원받는 모든 형제 자매님들은 예수님의 제자입니다. So, lahat po ng mga kapatiran na naligtas sa pamagitan po ni Kristo ay alagad po ni Kristo. 왜냐하면 예수님을 쫓아가거든요. Dahil sila po ay sumusunod kay Kristo. 근데 예수님을 쫓아갈 때에 우리는 어떻게 해야 돼요? So, ano po yung dapat nating gawin sa ating pagsunod kay 자, Jesus? 자기 십자가를 지고 쫓아가야 됩니다. So, dapat magpasan ng ating sariling cross. 십자가는 사형틀입니다. So, doon po sa cross ay namamatay po ang tao. 죽으면 죽으리라요. So, kung mamamatay ako, mamatay ako. 근데 이 십자가는 자기 십자가예요. Pero yung cross po ito ay hindi lang iba, 자, kundi 이 sa 자기 atin. 십자가를 언제 져야죠? So, kailan po tayo dapat magpasan ng sariling cross? 자, 누가복음 보면은요. 이 자기 십자가를 날마다 지라고 말씀하고 있어요. 누가복음 9장입니다. So, Lucas chapter 9. 자, 누가복음 9장 23절. Lucas chapter 9 verse 23. 자, 누가복음 9장 23절 다 함께 읽겠습니다. Lucas chapter 9 verse 23. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. 자, 여기에 아무든지라고 돼 있죠. Sabi dito, sino man, 그냥 형제 자매이건 전도인이건 아무라도예요. kahit kapatiran o yung mga ministers, sino man.
자, 구원받은 그리스도인은 모두 예수님을 따라가는 사람들이요. So lahat po ng mga taong ligtas ay sumusunod kay Jesus. 자, 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 어랬습니다. So sino mang nagnanais sumunod sa akin ay tanggihan sarili. 자, 말씀과 내 생각이 만약에 충돌이 됐을 때 내 생각을 버려야 돼요. Kapag yung salita ng Diyos at yung sariling isip ay nakakonflict po, dapat sumunod po tayo sa 내 salita ng Diyos. 생각은 땅이고 주님의 생각은 하늘입니다. Yung pag-isip po natin ay nasa lupa. Yung 내 pag-isip 세- ng Diyos ay nasa langit. 자, 여기 있는 말씀대로 날마다 자기를 부인하는 것이 바로 십자가를 지는 거예요. Yung pagtanggi sa sarili ay ito po yung pakpasan ng cross araw-araw. 이것을 사도 바울은 고린도전서 15장 31절에 나는 날마다 죽노라라고 말씀하셨어요. Kaya sabi po doon sa unang Korinto chapter 15 verse 31, sabi po ni Apostle Pablo, na mamatay ako araw-araw. 날마다 죽는 그것은 바로 자기를 부인하는 겁니다. So kamatayan araw-araw, ibig sabihin tumatanggi ng sarili araw-araw. 자, 이것이 바로 십자가를 지고 예수님을 좇는 거예요. Ito po yung pakpasan ng sariling krus at pagsunod kay Jesus. 십자가는 죽는 겁니다. Yung cross, pagpasan ng krus ay kamatayan. 예수님은 골로새서 2장 15절에 바로 이 죽는 것으로 승리하셨어요. 나는 십자가로 승리하셨다. Colossus chapter 2 verse 15, sabi po ni Jesus, nagtagumpay ako sa pamamagitan ng krus. 에스더 왕비도 죽으면 죽으리라 라는 죽는 것으로 승리하셨어요. Sinabi din po ni Reyna Esther, kung mamamatay ako, nagtagumpay po siya sa pamamagitan ng pagtanggi ng 근데 sarili. 예수님은 이 십자가를 지는 것을 좀 더 구체적으로 여러 가지 사례를 들어서 설명을 합니다. So ipinaliwanag po ni Jesus sa atin kung anong ibig sabihin pagpasan ng cross. 누가복음 14장 28절입니다. So Luke chapter 14 verse 28. 자, 여기에 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진대 자기의 가진 것이 준공하기까지 조갈런지 먼저 앉아서 그 비용을 애산하지 아니하겠느냐 그랬는데요. Sino sa inyo na nangnanais magtayo ng isang tore at hindi mo na uupo at alaalamin ang magugugol kung meron siyang sapat upang matapos nito? 자, 어떤 사람이 망대를 세우다가 돈이 부족해서 그냥 세우다가 완공을 못하고 중단해 버렸어요. Isang tao gustong magtayo ng tore pero dahil ubos na yung pera, huminto na po siya sa pagtayo. 자, 예수님은 예산을 세우는데 미리 계산하는데 망대를 세울 수 없으면 처음부터 세우지 말라 그 말이 아니에요. Sinabi, ano pong ibig sabihin po ni Jesus? Dapat mag-isip ka muna kung magkano magagastos hanggang matapos yung pagtayong tore. 자, 가끔 여러분들 그 거리에 건축을 한참 하다가 꽤나 많이 지었는데 오랜 기간 동안 그게 중단되고 완공이 되지 못한 건축물 봤죠. So minsan, nakikita po natin yung mga building construction kahit matagal na pero huminto na po siya sa kanyang construction. 아마 그 건축주가 부도가 난 것 같아요. So maaari po bankrupt yung mayari. 더 이상 돈을 들여서 그 건축을 계속할 수가 없어요. So dahil ubos na yung budget niya. 자, 그러면 지나가는 사람들이 야, 저거 도시의 흉물이다. 참 보기 싫다. 저 사람 망했나 봐. 그러겠죠. Kaya sasabihin po ng mga taong lumalakad po doon ay pangit tingnan po ito, yung mga mayari ng itong building ay bankrupt 자, na 예수님이 그런 욕 안 얻어먹으려면 처음부터 망대를 짓지 말라는 말이 아닙니다. So sinasabi po ni Jesus, bago magtayo ka ng tore, dapat umupo ka muna at mag-isip. 자, 망대를 지으려고 계획했어요. So halimbawa, may plano ka na magtayo ng tore. 짓다가 중단하면 안 되죠. So, hindi pwede huminto sa kalahati. 왜 건축을 하다가 중단되죠? So bakit huminto po sila sa kanya ng construction? 왜 불가능하게 됐죠? So bakit hindi na tuloy-tuloy? 자, 만약에 우리 전도인들이 자기가 섬기고 있는 교회에서 건축을 하다가요, 돈이 없어서 중단해 버렸다. So halimbawa po, kapag
magtatayo po tayo ng construction sa inyong mga churches, tapos huminto na. 왜 Hindi pa 중단됐죠? tapos. Bakit humihinto? 돈이 없어서요? Dahil kulang po yung budget? 하나님의 능력이 약해서요? Dahil mahina po yung kapangyarihan ng Diyos? 그 건축을 완공할 수 있는 거, 꼭 제가 건물만 이야기하는 게 아니에요. Hindi po ito patungkol sa mga building lamang. 아마 우리는 매년 연초가 되면은 교회적으로 계획을 합니다. Sa umpisa ng bawat bagong taon, so may plano po kayo para sa buong taon. 금년에는 우리 교회는 이런 목표를 가지고 이런 비전을 가지고 형제자매님들 힘을 모아서 희생하고 한번 해봅시다. So itong darating na bagong tao, ito yung gagawin pong vision, ito yung mga target sa ating church. 연말이 됐어요. So dumating na sa katapusan ng taon. 그 계획하고 목표한 것이 성취되지 못했습니다. So hindi na na-reach yung target po natin. 너무 목표를 높이 세워서일까요? So bakit po ganun? So sobrang taas po yung target po natin, goal 왜 natin. 이루지 못했습니까? Bakit hindi na-reach po yung goal natin? 하나님의 능력이 약해졌습니까? So mahina po ba ang Diyos? 하나님은 우리를 통해서 일을 하시기를 원합니다. So kumikilos po ang Diyos sa pamamagitan po natin. 근데 하나님은 어떤 사람을 통해서요? So anong tao ginagamit po ng Diyos? 죽으면 죽으리라 온전한 헌신을 하는 사람들을 통해서 일을 하셔요. So ginagamit po ng Diyos yung mga taong yung handang mamatay para sa kanyang kalooban. 십자가는 죽는 겁니다. Yung cross po ay kamatayan. 날마다 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 예수님을 좇으라 그랬잖아요. So araw-araw magpasan ng ating sariling cross at dapat sumunod kay Jesus. 중단되는 것은 형제 자매님들의 온전한 헌신과 희생이 부족해서 그래요. So bakit huminto na po yung construction? Dahil kulang na po yung mga sacrifice at devotion po ng mga kapatiran. 기도가 부족하고 믿음이 부족했습니다. Dahil sa kulang ng panalangin po nila, kulang ng pananampalataya. 하나님은 가난하신 분이 아니에요. So hindi po duka po ang Diyos. 하나님은 부유하신 분입니다. So ang Diyos po ay mayaman. 자, 그리고 예수님은 온전한 헌신으로 하나님 앞에 드려지는 삶을 예수님이 요구하시는데 또 다른 각도에서 우리에게 교훈해 주시는데요. 이번에는 1만의 군대를 가지고 있는 사람이 상대방이 2만을 가지고 침범하고 있어요. So meron din pong isa pang halimbawa ay may 10,000 ay humaharap sa 20,000 na kaaway. 아, 우리 군대는 1만밖에 안 되는데 저기서 오는 적군은 2만 명이나 되네. So yung kami ay 10,000 lamang, pero yung kaaway ay 20,000. 적군에 가서 화친을 요청해요. So magpapadala ng tao para makasundo sa kanila, makapakasundo sa kapayapaan. 우리나라는 당신 나라에 굴복할 테니까 조공을 바칠 테니까 돌아가시오. So magpapasakop kami sa inyo, sana bumalik po kayo. 그렇게 하란 말이에요. Ganun po ba yung ibig sabihin niya? 어떻게 1만 명의 군대를 가지고 2만 명과 싸우겠어요? So paano po 10,000 makikipaglaban sa 20,000? 근데 1만 명의 군대로 2만 명을 누가 싸워서 이길 수 있는 길이 있어요. So may paraan po kung paano madaig ng 10,000 yung 20,000. 자, 만약에 1만 명의 우리 군인이 죽으면 죽으리라 하면은 2만 명의 군대도 싸워서 이길 수 있습니다. Kapag yung 10,000 sundalo ay may ganitong puso, ay handa akong mamatay. Kung ganon, pwede po sila magtatagumpay. 사람이 싸우는 게 아니에요. Dahil hindi po ang tao ay makikipaglaban dito.
시편 18편 39절에 보면은 하나님은 우리로 하여금 전쟁케 하기 위해서 우리에게 능력을 주시는 분이라고 말씀하셨어요. Awit chapter 18 verse 39, ibinibigay ng Panginoon sa atin yung kanyang kalakasan upang madaig po natin yung 하나님은 paglaban. 죽으면 죽으리라라는 그런 마음을 가지고 있으면은 하나님이 함께 하셔요. So hinahanap ng Diyos yung taong may handang puso, yung handang mamatay para sa Panginoon. 그리고 누가복음 14장 Lucas chapter 자 14. 마지막으로 소금의 비유가 나오죠. 소금의 교훈이 나옵니다. Yung pinakahuling lesson po ay patungkol sa asin. 34절입니다. Verse 34. 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하겠느냐. Mabuti ang asin, subalit kung ang asin ay mawalan ng kanyang lasa, paano may babalik ang alad nito? 자 소금의 역할은 부패한 것을 방지해 주는 역할이 있어요. So, ano po yung trabaho ng asin? Ay nagpabantay ng hindi mabubulok yung pagkain. 자 소금은 모든 음식물에 그 간을 맞춥니다. So, yung asin po ay nagbibigay ng tamang lasa sa lahat ng pagkain. 자 소금에 그 간이 맞춰지지 않으면은 어떤 음식도 맛이 없어요. Kung hindi tama po yung lasa ng pagkain, so mahirap pagkain ito. Mahirap pagkain ito. 자 음식물의 부패를 방지하고 맛을 내려면 소금은 어떻게 돼야 돼요? So para maiwasan po yung bulok at para makaroon ng tamang lasa, ano po yung dapat gawin ng asin? 자 소금은 바로 정육면체 6개 면을 가지고 있는데 사각형이잖아요. So yung 소금의 asin, 그 결정체가 yung asin po ay yung may yung isang solid na may 6 na side. 자 그런데 그 소금이 맛을 내고 부패를 방지하려면은 소금의 그 모양 그대로 있으면 안 돼요. So para makaroon po ng tamang lasa, so ano po yung dapat mangyari sa isang asin? 소금은 자기 모습이 없어져야 돼요. Dapat matunaw siya. 자 소금이 자기 모습이 없어진다고 말은 소금이 죽어야 돼요. So anong ibig sabihin? Matutunaw siya. Dapat 소금은- mamatay siya. 소금은 물에 녹아서 자기 형체가 없어져야 돼요. Dapat matunaw siya sa tubig, mawala po yung kanyang sarili para makaroon ng lasa. 자 소금이 맛을 내려면은 소금이 희생해야 됩니다. Sacrifice po ito. 소금의 입장에서는 자기 모습이 사라져야 돼요. Kaya dapat mawala po yung kanyang sarili, so para makaroon ng lasa. 구원받은 그리스도인의 자기 모습이 그대로 있으면 안 되죠. Dapat ganoon din po yung isang taong ligtas. 죽어야 돼요. Dapat mamatay. 희생해야 돼요. Dapat mag-sacrifice. 온전한 헌신이 돼야 돼요. Dapat magbigay ng lubos ng 그게 sarili. 십자가예요. Yun po yung cross. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 좇지 않는 자는 나의 제자가 되지 못한다. So, sino mang ayaw magpasa ng sariling cross sa sumunod sa akin, hindi pwede maging alagad ko. 근데 예수님이 소금의 삶을 살았습니다. Yung buhay po ni Jesus ay katulad po ng asin. 예수님은 십자가에서 죽으셨어요. So, namatay po siya sa cross. 만약에 죽지 않고 예수님이 그대로 있었더라면 Kung hindi po siya mamatay, 생명의 역사는 일어나지 않습니다. so wala nang mabubuhay. 누구도 구원받을 사람 없어요. So, wala nang maliligtas. 예수님은 한 알의 밀알로서 죽었습니다. Si Jesus po ay namatay bilang isang trigo. 죽는 것이 십자가예요. Yung kamatayan po ay cross. 한 알의 밀이 썩는 것이 아니고 죽었어요. Isang butil ng trigo ay namatay na. 요한복음 12장 24절에 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽으면 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. So sabi po doon sa Juan, kung isang trigo butil ng trigo ay mahulog at mamatay, makaroon ng maraming bunga. 소금이 녹아 죽으면은 맛을 내되 소금이 만약에 죽지 않고 녹지 않으면은 아무 맛을 내지 못한다. Kung asin po ay matunaw, ay makaroon ng tamang lasa. Kung ayaw niya mamatay, walang lasa. 누가복음 14장 1절에서 마지막 절까지 예수님은 이렇게 살았어요. Kaya Lucas chapter 14 mula verse 1 hanggang sa katapusan, ito po yung buhay ni Jesus. 왜 누가복음 14장에 이 말씀을 기록해 So 놓으셨을까요? bakit ganun po yung nakasulat sa Lucas chapter 14? 예수님이 내가 이렇게 살았다. Ganito yung buhay ko, sabi ni Jesus. 너희도 이렇게 살아라.
dapat ganun din po kayo. 그것은 바로 그리스도를 본받는 거예요. So, yun po yung pagtulat po natin kay 특히 Kristo. 우리 전도인들은 lalo na- 누가복음 14장의 삶을 살아야 됩니다. So, lalo na po yung buhay po ng mga ministers po dito ay maging katulad po ng Lucas chapter 14. 우리의 삶이 바로 예수 그리스도를 알게 하는 향기입니다. Yung buhay po natin ay magiging yung samyo ni Kristo sa ibang mga tao. 예수 그리스도를 읽게 하고 알게 하는 편지입니다. Sa pamamagitan po na sa buhay po natin, binabasa po nila si Kristo. 자, 그래서 우리는 주를 따라가는 삶을 살면서 내가 그리스도를 본받는 것 같이 형제 자매들이여 나를 본받으시오. 나를 통해서 예수 그리스도를 본받으시오. 라고 우리는 속으로 외쳐야 됩니다. Habang sumusunod po, tumutulat po tayo kay Kristo, dapat natin sabihin sa mga kapatiran, tularan mo ako, tularan mo si Jesus sa pamamagitan ng buhay ko. 아마 전 세계 많은 그리스도인들, 그 중에서 전도인들, 다른 어느 나라의 전도인들보다도 이 필리핀에서 선교를 하고 있는 한국 전도인 21명, 또 필리핀 전도인 73명, 합해서 94명의 전도인들은 이 누가복음 14장의 삶을 살고 있다고 확신합니다. So naniniwala po ako sa daming mga kapatiran sa buong mundo, lalo na po sa mga ministers, yung mga ministers po dito sa Philippines, 21 missionaries, 73 local ministers, bali 94, yung buhay po ninyo ay katulad po sa Lucas chapter 자, 14. 왜 그런 생각을 하게 되냐면은 결과가 그렇거든요. So bakit ganun po yung sinasabi ko? Dahil nakikita ko po yung bunga ng ministry po dito. 전 세계적으로도 이 해외 선교가 가장 체계적으로 또 가장 열정적으로 잘 되고 있는 것이 바로 이 필리핀이라고 생각합니다. So, iniisip ko po, yung pinakamalakas sa evangelism, systematic po sa ministry ay bansang Pilipinas. 예수님을 그리스도를 잘 본받은 삶을 살고 있는데 쓸데없는 말을 한지도 몰라요. 제가 지금 필요 없는 말을 한지도 모르겠어요. Baka hindi ko kailangan sabihin po ito sa inyo dahil alam ninyo ito. 근데 주마가편이라고 생각하십시오. 달리는 말에 더 잘 달리도록 채찍질한다 생각을 하시고 받아주시면 고맙겠습니다. Pero sinasabi ko po ito sa inyo para lalong masigasig po kayo sa inyong mga ministry. 네, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 거룩하시고 자비로우신 우리 하나님 아버지, 우리를 충성스레 여겨 전도인으로 불러주시고 지금까지 함께하시고 도와주심을 감사합니다. Salamat po Panginoon sa inyong pagtawag po sa amin bilang isang ministers. Salamatin po sa inyong tulong at gabay sa aming ministry. 내가 그리스도를 본받는 것 같이 너희도 나를 본받는 자 되라. 속으로 외치는 자들이 되게 해주옵소서. Tumulat kayo sa akin, katulad ko kay Kristo. Sana ganun din po yung yung sigaw sa aming buhay sa mga kapatiran. 우리는 그리스도 예수의 마음을 가진 사람들입니다. Meron na po kaming puso ni Kristo Jesus. 온유하고 겸손한 마음으로 묵묵히 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 자들이 되게 해 주옵소서. Nawa magpasan po kami ng krus at sumunod kay Kristo na may kaamuan at kapakumbabaan po ni Kristo. 누가복음 14장의 삶을 온전하게 사는 우리가 되게 해 주옵소서. Yung buhay po doon, yung Lucas chapter 14 nawa maging mangyayari sa aming buhay. 이번 우리 필리핀 전도인 수련회의 모든 일정을 주님 간섭하시고 도와주시고 역사해 주옵소서. Ipinagtitiwalaan po namin ang lahat ng mga gagawin po namin sa ministers retreat dito sa inyong makapangyarihan kamay. 우리를 구원하시고 변함없이 사랑하시는 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. 아멘. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay nagmamahal sa amin. 아멘. Amen. 네, 수고하셨습니다. Maraming salamat po. Thank you.